Hey family, and welcome back to my channel. Kowi ko lang and I'm trying out the newest lip product ng Enigma. So I got two shades and nabili ko siya for 149 or 499 each. Kasi unang lagi ko pa lang. Like magkaibang shade yan tapos pin-off ko lang. Gusto ko lang i-try yung texture niya and yung feeling niya sa lips. So I'm using the Enigma lip tint. Basta yung lip product nila na bago. And it's like 20 minutes na pero very soft and parang alam mo yung kissable yung lips mo. Meron siyang glossy finish. Similar sa performance ng Happy Skin. But then ayoko na bumili ng Happy Skin because of the flat control issue. Magkaibang scent to pero pinoff ko siya together. I got Immortal and Devotion. Walang transfer at all. Hindi ko siya pinoff sa tissue. So, yung pinaka-transfer niya lang is yung parang gloss. Pero yung pigments, hindi siya nagta-transfer in fairness. Test out natin to siguro later. So, ang ganda ng finish niya sa lips. Guys, update ko lang kayo. And 5% na lang pala yung battery nito camera anyways. So, kuwi ko lang and nag-cafe-cafe tayo. Cafe-cafe. Nag-ikot tayo dito sa Poble. Okay, so ito yung second application natin after natin mag-matcha. Tag one coat lang yan nung one shade lang. Update ko kayo later kasi water-water lang din naman ako ngayon. Yung lip tint, after kumain and uminom, ang kinain ko donut. 4 na munchkins. Ayun na siya. Namumuti dito sa part na to. Hey fam, welcome back to my channel. So in today's video, gagawin natin ang comparison yung Enigma versus Timeforia. Yung Timeforia, 1 week ko na siyang ginagamit. And then yung Enigma naman, 2 weeks ko na siyang ginagamit. So, si Timeforia, nabili ko siya sa Malaysia, while Enigma, in-order ko siya a day after na lang i-launch. Pero sila maingay ngayon sa social media, especially on TikTok. Ito yung box ng Enigma Rouge Glow lip tint. I'm not really sure if it's 449 or 499 talaga yung regular price niya. Basta almost 1,000 pesos tong dalawa. And yung two shades na pinili ko is Immortal and Devotion. Yung Immortal medyo deep red siya, while yung Devotion naman it's more like pinkish red. This one naman is yung box ng Timeforia. And this one, I got this in Malaysia for around 500 pesos. But I think yun yung regular price niya. And ang dami nilang color selection dun. However, sold out na siya. Ito yung shade na nag-stand out sa akin out of all the shades na nandun. Supposedly, yung Enigma shade yung kukunin ko since yun talaga yung best-selling shade nila. Pero sold out din siya sa Watson sa Malaysia. Anyways, let's talk about yung packaging itself. If you notice, pareho sila ng concept. Pati yung fading sa ibaba. Also with the shade name and other details, nandiyan siya sa ilalim. Pero mas gusto ko yung style sa Timeforia. Diba? Ang social. This one's just straight up bottle. Acrylic din siya. And if you notice yung print ng brand, well, silver lang din naman talaga yung mag-fit sa ganitong klaseng packaging. But if hindi nyo siya titignan mabuti, mukha silang iisang brand lang. So, eto si Timeforia, eto si Enigma. Pero sa kanilang dalawa, mas bet ko yung applicator ni Timeforia kasi medyo sexy siya and talaga na-feel niya yung mga inner corners ng lips ko. Iba kasi yung pagka-curve nung kay Timeforia. So, this is Timeforia and this is Enigma. Side by side, pati yung edge niya sa dulo, mas makapal yung edge ni Enigma over Timeforia. Ito si Enigma. Ito si Timeforia. Ito si Timeforia. Ito si Enigma. Mas makapal yung pigments ni Timeforia over kay Enigma. Kasi if you notice, nung swatch natin si Timeforia, kung paano nyo siya swatch from the start, ganun pa din siya until the end. While si Enigma,
Ayun o, medyo numipis na yung pigments niya. Blendable sila pareho. Pero if you notice, consistent si Timeforia pag blended nyo siya. While si Enigma, parang numinipis na yung pigments niya. Or yung texture ng product. Pero silang easy to blend. Pero si Timeforia, madali siyang mag-set. And hindi na nagmo-move yung product. While si Enigma, glossy pa din siya. In terms of texture, mas glossy si Enigma compared kay Timeforia. Kasi si Timeforia, madali siyang mag-set, pero hindi siya drying sa lips. Si Enigma naman, glossy-like yung texture niya. Mas malagkit din siya over Timeforia. To be honest, mas long-wearing si Timeforia over kay Enigma. Kasi kahit uminom ka na, kahit kumain ka, si Timeforia nag-i-stain siya. Maganda yung staining ng product niya. While si Enigma, namumuti siya sa lips. Pag natanggal yung pigments niya, as in halata mo na may namumuti dito, yun pa naman yung pinaka-hate ko. Kaya, that's also the reason why na-disappoint ako kay Enigma. Kasi ang gaganda ng mga feedback. Tapos, pag tinetest out nila yung product, pag nilalagay nila, parang akala mo lipstick talaga siya na sobrang kapal. But in person, kahit na sabi ni Raiza, ganon nyo daw, diba? Hindi pa din ganon kakapal yung pigments niya. Kagaya nung sinasabi nila pag in-apply nyo na siya sa lips. Pero, kung i-apply nyo siya sa cheeks, mas maganda sa Enigma. Actually, yun yung nilagay ko sa cheeks ko. And to be honest, maganda siya sa blush. Si Timeforia kasi, pwede din, pero since madali siyang mag-set, hindi nyo na move yung product. So, for 499 pesos, ang mahal ni Enigma. But with Timeforia, na-impress talaga ako, especially yung longevity niya, yung staying power niya, and staining effect niya sa lips. Maganda. Knowing na almost the same lang din yung price nila, and mas nagsisale pa si Timeforia over Enigma. Disappointed ako kay Enigma kasi nga hindi ko nakuha exact shade na binili ko. Like, pag in-apply ko siya sa lips, hindi siya ganon, numinipis, and madali din siyang matanggal. Regardless kung kumain ka or uminom ka ng tubig, natatanggal talaga siya. Pero maganda siya sa cheeks. Para lang talaga siyang regular lip tint, nothing special, and it's really not long-lasting.